Hey guys, today I want to talk about something powerful, especially in network marketing. The way you think about yourself, your business, and your future determines everything. Your thinking shape your life. Kayang mag-build ng magandang buhay, maayos na buhay, mayamang buhay because of your thinking shape na ginawa mo, inayos mo. Pero po pwede rin na ang maging shape ng life mo hindi maganda, mahirap, talunan, kasi yun yung binuo mo sa mindset mo. Tatay ko kasi mahirap, yung lolo ko mahirap, natural, di kami, mahirap din. Mana-mana lang naman yan. Ganun yun, no? Lolo mahirap, tatay mahirap, lahat kami mahirap. Lagi kong naririnig sa bahay, pinag-aawayan, pera. Paglaki ko, nakilala ko yung pera na yan, umanda yan sa akin. Diba? Kung ano-ano yung mga negative na nangyayari sa isang tahanan, no, na maayos sana because of lack of financial. No? Ito lahat ang kagagawan niya, no? Your thinking. Everything in your life started as a thought. Diyan nagsimula sa pag-iisip. So before success, kaya ka naging successful, nagkaroon ka ng belief na magiging successful ka. Naniwala ka na magsasucceed ka. In fact, kaya ka pumasok sa isang opportunity because you believe na magsasucceed ka. Kaya ka naging successful. Kaya ka naging matagumpay. Kaya ka merong narating. But before failure, kung ba't ka nag-fail, there was doubt in your mind. Nagduda ka, pinagdudahan mo na magfe-fail ka eh. Hindi ka pa nga nagsisimula sa isang negosyo. Inisip mo na agad, negative eh. Mahirap yan. Wala akong puhunan. Di ko kaya yan. Wala akong experience. Di ko linya yan. So bago ka pa man magsimula, you have full of doubt. Ang tendency, kahit gawin mo, magpe-fail ka talaga. Kasi naka-mindset ka na ganun eh. Nagkaroon ka ng doubt. If you said, I can't do this, tama ka. You are right. Inamin mo na, sinabi mo na eh. Bago mo pa man gawin, sinabi mo na, I can't do this. Kaya hindi mo siya gagawin. Yun ang tendency. Kaya hindi mo magawa. If you said, I can do this, you are also right. Tama ka din. Pag sinabi mong, kaya mo. Kasi yun yung mindset na pinaniniwalaan mo. Kaya napakahalaga ng mindset, napakahalaga nitong brain natin. Dapat alagaan natin yan. Ingatan natin yan. Dapat namimili talaga tayo ng kausap natin. Ako, lahat yata ng friend ko nung bata ako, wala na ako nakakausap. Nilisan ko yung lugar, dati kong lugar. From Tondo, napunta ako sa Quezon City. From Quezon City, ngayon dito na kami sa Tagaytay Road. Napalayo talaga ako eh. Pero mga kaibigan ko yun. Minsan kailangan mong mag-leave, no? Kumbaga sa GC, kailangan mong mag-left the group eh. Kasi puro negative thought, negative yung mga messages, parang gano'n, no? Kung kinakailangan gawin yun para maging successful ka, gawin mo yun. Pwede mo naman sila balikan balang araw. Hindi para sumama uli sa kanila. Siguro para magbigay ng support, ng tulong, kung meron ka pang maabutan na buhay or kakilala doon sa dati mong lugar. Minsan gusto kong balikan yung lugar ko eh, sa Tondo eh. So your mind is your greatest asset or your biggest enemy. Gusto mo bang maging asset yung brain mo, yung mind mo, o enemy mo? Kalaban mo kung ba't hindi ka nagiging successful. Kaya mga nanay, no, tatay na nakikinig dito, ate, kuya, bantayan nyo yung mind nyo. Huwag mong ipanakaw yung mga positibong pag-iisip na dapat meron ka para palitan ng mga negative. Wag. Kasi ang mind natin parang empty yan eh, no? Pag pumasok ka sa ganitong business, dapat empty cup yan eh. Ngayon, mamimili ka ng ilalagay mo dyan, positive or negative. Ganun yan. Every day in our lives, marami kang ma-encounter, positive and negative. At the end of the day, ano ang babaunin mo? Positive or negative. Matutulog ka na lang. Di ba? Magpe-pray ka na lang. Matutulog ka na lang. Ano gusto mong baon pagtulog? Positive or negative? Pagising mo! Positive. Bakit? Ang binaon mo sa pagtulog, positive. Pagising mo! Sama agad ng sakit ng ulo mo. Negative agad niisip mo. Kumakabog agad yung puso mo. Wala ka pa namang ginagawa. Why? Ang binaon mo bago ka matulog, negative. Whatever you believe to be true will always become true to your world. So your mind is your greatest asset. Bantayan nyo yan. Alagaan nyo yan. Ako po ay dating taga-Tondo, no? My mother was grade 6 ang tinapos. Ang father ko grade 2. Hindi po kami pinanganak na mayaman. We are 9 siblings and I'm the youngest.
sa siyam na magkakapatid. Alam nyo, murang edad ko, gusto ko na talagang kumita ng pera. Yun ang mindset ko. Kahit small amount, gusto ko kumita. Hanggat maaari, ayokong hihingi ng pera sa magulang ko. Kasi alam ko mahirap lang sila eh. Kaya I need to step up sa buhay. Grade 1 ako, nagtitinda ako ng dyaryo. Kung alam niyo yung dyaryong balita, no? Nibenta ko yan. Centavo lang ang kita. Piso lang ang dyaryo no? Umiikot ako sa lugar namin. Nilalakad ko lang yun, hawak ko yung dyaryo. Binebenta ko, nag-enjoy ako. Sa hindi nakakalam ha, ito first time nyo lang ito marinig. Ang lugar ko sa pagbebenta ng sigarilyo, Quiapo, Batang Quiapo ako noon. Yun, yung mga magpa-flower, no? Nagtitinda bulaklak sa Quiapo at saka yung mga manghuhula, no? Mga fortune teller, binabagsakan ko yan ng isang kahang sigarilyo. Sa hapon sinisingil ko. Pag birthday ko, kain lang ako sa isang parang karinderya, no? Tosino ulam. Naku, tuwan-tuwa na ako noon. Basta tosino yung ulam. Kasama ko mga barkada ko. May kasama pa ako, anak ng kernel. Nagtitinda rin ng sigarilyo. Yung may takatak na gano'n, takatak, Garillo store. Gustong-gusto namin traffic sa Loton. Pag traffic, nako, dami naming napapaubos na store, candy, no? Mga yosi, ganyan. Sarap. Nag-enjoy ako. Time na yun, no? Nung nag-college ako, Carriedo, merong Jollibee doon. Meron akong kasamaan din nagtitinda ng sigarilyo. Napasok siya ron. Jollibee crew. Nag-Jollibee crew din ako. Grabe ako doon, no? Yung commitment ko, doon pa lang nakita ko yung mindset ko eh. Sabi ko, gusto ko maging manager. Una, gusto ko ma-regular doon sa Jollibee. Sinasadya ko yung aking time in, time out. Laging, advance ng 5, no? Para mapansin ba? Kunyari, 6 a.m. ako. 5:55 a.m. time in. Ganun, no? Lagi yun. Para mapansin ba, no? Na early ako pumapasok. Etong di ko makalimutan. Pista ng Quiapo. January 9 yan. Di ko makalimutan yan. Aga ko umalis, madaling araw. Pero na-late ako. Segundo lang. Naka-uniform na ako, pero naka-t-shirt ako na patong. Pag nag-time in ka kasi dapat as in bis ka na. Tumatakbo ako. Time in kung ganyan, no? Pag-akit kong gano'n, nasalubong ko yung area manager namin. No? Alam ko na, ipapatawag ako eh. So, ng loob ko nun, sabi ko, hindi na ako mareregular dito kasi sablay na ako, ganito, ganyan. Pinag-explain ako kung bakit. No? Okay naman, kasi mabait man din sa akin yung kaya lang, yun yung naging dahilan. Kaya hindi ako na regular sa Jollibee. Jollibee crew ako sa umaga, sa tanghali, pumupunta ako sa Santa Maria, Bulacan. Kumukuha akong chicharong baboy. Binibenta ko yun sa mga tindahan. Sa gabi naman, nag-aaral ako. Ganon kasipag si Coach Fernan. No? Ang school ko, PUP. Madalas, pagod ako. No? Sa school, naantok. Iyang ako sa prof ko eh. One time, nakakatulog talaga ako eh. Sumigaw bigla yung prof ko eh. Mr. Santiago! Ganyan ganun, no? Alam mo, nung nagganon siya sa akin, na alimpungatan ako. And then, nung naalimpungatan ako, alam nyo, kinausap ako ng prof ko, sabi niya, ano ba plano mo, magtrabaho, mag-aral, ganyan. Sabi ko, prof, kailangan ko talagang magtrabaho. Sabi niya, magtrabaho ko na lang, tsaka mo nabalikan yung pag-aaral. Binalik niya yung tuition ko eh. Mula nun, di na ako nag-aaral. Sabi ko, trabaho na lang ako hanggang sa naging naging pawn shop appraiser. Nagkikilatis ng alahas, kaya sanay tayo dyan, no? Pag nakita ko, may suot ka, medyo familiar ako dyan, no? Kung Japan yan, kung Saudi yan, mga ganon, no? Kung Italy, mga ganon, sanay tayong kumilatis ng alahas. And alam niyo po, nung nasa pawn shop ako, nung una nag-e-enjoy ako, pero dumating yung time, sabi ko parang hindi na ako nag-e-enjoy dito, parang hindi ako magsasaksi dito. Kasi nagwo-work ako 8 to 5 eh, no? Nagtataka ako, 5 taon na akong tatrabaho, walang ipon, baon sa utang, wala akong nasisave. Kung meron akong ipagmamalaki, no? Grabe akong mangarap, marami akong gustong ma-achieve talaga sa buhay. Gusto ko ng mag-aral sa sakyan, gusto ko ng magandang house, bahay. To cut the story short, no? Because of the mindset na ganon, gusto kong kumita, gusto kong yumaman, gusto kong mabago yung buhay. Anong ginawa ko? Naganap akong opportunity. 1997, nung una ko nakita ang industry ng MLM, no? Ang network marketing. So, maraming ups and down, pero ang importante doon yung mindset, no? Nagbago. Talagang natuto ka ng mangarap, mag-set ng tamang goal. Nangarap talaga ako. Alam nyo, lahat yan nagamit natin, no? Sa pag-unlad natin. Yung first 25 years ko sa MLM, I realized
That is only a learning stage. Pag kayo may ups and downs sa pagne-network nyo, no, huwag kayong tatabangan, huwag kayong mawawalan ng gana. Sige lang, tuloy-tuloy nyo lang ang pagne-network hanggang sa tumama ka, no? Matimingan mo yung tamang company. At eto nga, dumating sa atin ng Live Good. 2023, nung nakita ko to. Grabe, baliw na baliw ako nung nakita ko to. Lahat ng natutunan ko ng 25 years, lahat ng pangit, ayoko nang gawin. Yung mga pautang, abono, lahat. Iniiwan ko yung family ko kasi nasa probinsya ko. Lahat yun, nawala yun. Ngayon, 3 taon na tayo dito sa Live Good, no? 3 taon, kasama ko yung anak ko. I spend quality time. Lumalaki siya, kasama niya ako. Ang sarap. Grabe, no? Nakakapag-business ka. At sa kabila nun, lahat po ng nawala sa amin, alam nyo, binalik ng Lord. Ang ginamit itong Live Good. But I realized, no, kung ba't tayo naging successful, everything in your life started as a thought. Grabe, no? Because of the right mindset, right thinking. Ang naging shape ng buhay natin, naging maganda. Kaya totoo to, your mind is your greatest asset or your biggest enemy. Ganda, no? If you got value from this video, make sure to like and subscribe to the channel for more content about mindset and network marketing. I'll see you in the next one.